Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal na balita tungkol po sa dating US Senator na si Ginoong Bob Menendez. Yan, isa po siyang vocal na Bitcoin critic na ngayon ay sinentensyahan ng 11 years. Yan, 11 taon na pagkakakulong dahil po sa kasong corruption. Ayan. Ano nga ba ang kanyang naging papel dito sa mundo ng crypto at bakit po malaking issue ito at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Sino nga ba si Ginoong Bob Menendez at ano po ang kanyang kontrobersiya na kinakaharap ngayon? Yan, si Ginoong Bob Menendez, isa po siyang dating senador mula sa Democratic Party sa US. Nagsilbi siya bilang senador sa loob ng 18 years or 18 taon. At isa po siya sa mga matapang na kritiko ni Bitcoin. Nito pong nakalipas na taong 2022 ay binatikos po niya ang bansang El Salvador dahil sa kanilang pag-adapt kay Bitcoin bilang legal tender. Ayon sa kanya, maaaring magbukas ito ng pintuan para sa korupsyon at money laundering. Ngunit nitong July 2024, nahatulan itong si Ginoong Menendez ng kasong korupsyon. Ayon po sa Department of Justice, tumanggap siya ng mga suhol mula sa dalawang negosyante. At ito po ay sina Fred Dybes at saka Whale Hanna. Ang kapalit ng mga suhol na ito ay mga pabor na pampolitika na may kinalaman po sa mga interest ng bansang Qatar at saka Egypt. Ngayon ay ano po ang mga natanggap niyang suhol? Yan, ito raw po ay gold bars na nagkakalaga ng $150,000. At maliban dito ay cash na umaabot sa $480,000 at isang luxury car na Mercedes-Benz convertible. Kaya yan, tindi namang pong suhol yan. Ngayon ay paano po naging issue ang kanyang pagkontra naman kay Bitcoin? Ayan. Matagal na pong pinupuna kasi nitong si Ginoong Menendez si Bitcoin. Para sa kanya, ito raw ang ideal choice para sa mga kriminal dahil anonymous at saka decentralized ito. Isa rin siya sa mga nag-akusa na ginagamit ng El Salvador si Bitcoin para sa corruption. Ngunit matapos po ang kanyang pagkakakulong dahil sa mismong corruption, naging malaking usapin po ito sa crypto community. Kaya ang irony ay syempre ang taong nagsilbing delikado or ang tao pong nagsabing delikado si Bitcoin para sa corruption ay siya na rin mismo ang nasentensyahan ng 11 years na pagkakakulong dahil sa mismong kasong corruption. Ayan. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng president yan or pangulo ng bansang El Salvador na si Ginoong Nayib Bukele. Ayan. Nakakatawa ang naging reaksyon ni El Salvador President Nayib Bukele. Ayan. Matapos lumabas ang balita ng pagkakakulong ni Ginoong Menendez, nag-tweet itong si Ginoong Bukele ng simpleng laughing emoji. Kaya ayan po, nakikita natin. Ayan, may tumutuwang luha dahil sa sobrang tawa. Pero hindi po natapos doon ang kanyang reaksyon. Nagbigay rin siya ng pahayag na may kasamang quote na nagsasabing, "Those who are inclined to steal always assume everyone is a thief." Yan, totoo po yan. Ayan. Malinaw na tinutukoy niya dito ay si Ginoong Menendez at ang irony ng kanyang mga akusasyon laban kay Bitcoin. Ngayon ay ano po ang aral na makukuha natin dito? May dalawang mahalagang aral po na maaari nating mapulot sa kontrobersiyang ito. Una ay hindi lahat ng bumabatikos kay Bitcoin o sa cryptocurrency ay dapat agad na paniwalaan. Minsan ay may sarili po silang interest o agenda na hindi natin agad nakikita. Pangalawa, ang transparency at saka decentralization na inaalok ni Bitcoin at ang blockchain technology ay isa po itong solusyon sa mga issue ng corruption. Yan, sa blockchain, lahat po ng transaction ay recorded
at saka transparent. Hindi ito madaling manipulahin kumpara sa traditional system ng fiat money. Kaya yan po talaga. Panlaban po talaga sa corruption ang blockchain technology. Kaya natatakot mismo yung mga corrupt dito. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan. Para sa atin ay mahalagang ma-realize po natin na ang crypto ay hindi lamang tungkol sa kita o trading. Ito rin ay isang technology na maaring magbigay ng mas transparent at corruption resistant na system ng finance. Hindi rin dapat tayong masiraan ng loob sa mga negatibong opinyon ng ilang political figures tungkol sa crypto. Ang kaso po ni Ginoong Menendez ay isang halimbawa na hindi lahat ng bumabatikos dito ay may malinis na intensyon. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan. Naniniwala po ako na ang pagkakakulong ni Ginoong Bob Menendez ay isang wake-up call para sa lahat. Dapat nating pag-isipang mabuti kung sino ang ating pinakikinggan pagdating sa usapin ng cryptocurrency. At para sa mga kritiko ni Bitcoin, marahil panahon na rin para kilalanin nila ang potensyal ng blockchain sa paglaban ng korupsyon imbis na husgahan ito. Yan, imbis na husgahan ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.